Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung pag-uwi ni Tatay Digong dito sa Pinas. Kailan ba? Makakauwi ba siya talaga? Ito, may statement ni Madam Hanilet Abansinya doon sa bahay nila mismo sa Davao City. After itong pagkapanalo ni Tatay Digong, maraming nag-interview sa kanya. Nako, with full of confidence, ang Ma'am Hanilet nagsabi, makakauwi si Tatay Digong. Wala na yung makakapigil pa. Okay, ito, panoorin natin at bigyan natin ng reaction. Makauli siya. Wala na yung makapugong, isang kinsang mga pangaga. Why mga pangaga, mga pugong. Kauli na dyan, ma'am. Makauli na dyan, ma'am. Makauli ito siya. Wala na yung makapugong, isang kinsang mga pangaga. Why mga pangaga, mga pugong. Kauli na dyan, ma'am. Makauli na dyan, ma'am. Yes! Ang sarap pakinggan, ano? Yung with lots of confidence, makakauwi na. So, dapat ganun po tayo. Ako, minsan, hindi ko matanggap-tanggap na ang President Duterte nasa Netherlands na nakakulong. Parang bangungot. Masamang panaginip. Kaya lang, nangyari na eh. Kaya wala na akong inaasam-asam. And then, karamihang nagmamahal na mga Pilipino kay Tatay Digong, ang pinakakaasam-asam ay yung makabalik siya sa Pilipinas na buhay at malusog ang pangangatawan. So kung kailan, hindi pa natin alam. Yung narinig kong statement na Attorney Kaufman is sisikapin nila na bago yung trial sa September 23, makakauwi na siya. Kasi nag-file na ng motion ba yun? Yung kinestyon na ng defense team ni PRRD yung jurisdiction ng ICC. Wala nang jurisdiction ng ICC sa kaso ni PRRD dahil kumalas na ang Pilipinas sa ICC noong 2019 pa, at yung investigasyon ng prosecutor ng ICC nagsimula 2021. Ikumalas na tayo. So yun yung main argument nila. So ipagdasal po natin, tuloy lang po, alam ko marami sa atin ang nagdarasal sa kalagayan ng mga Duterte, lalo na si Tatay Digong, na una yung health niya, importante yung health. Malusog. Merong post ni Kitty Duterte, parang tawagan sila. Kikita mo, tumataba na yung mukha ni PRRD. So, he's in good health. Kaya nga, nung nasa Netherlands pa si Ma'am Hanilet, sabi niya, God is doing amazing things sa health ni PRRD. Although hindi niya dinitalye, but I believe dahil sa style ng mga Europeans, maganda yung approach nila sa health. Kaya alam ko, bumubuti ang kalusugan ni Tatay Digong doon sa Netherlands. Plus, yung nagpapalakas sa kanya yung araw-araw na mayroong namimisitang mga kababayan nating OFWs doon. Walang paltos. Araw-araw. Kamag-anak ko nga Napalitan lang namin, nandun na sila doon. Galing Mindanao. Nagbiyahe lang sa Europe para lang bisitahin si Tatay Digong. Grabing pagmamahal. Ito, yung pagkapanalo niya sa mayor. Balitang-balita, halos mga big time na
media outfit international, CNN, BBC, MSN. Kargado ang balita yung nanalo si dating Pangulong Duterte habang nakakulong, nanalo pa rin mayor doon sa Davao City, largest city in Mindanao. So, mayroon pang Facebook reel na napanood ko kanina. Foreigner siya. Don't tell me that Duterte has no more influence. Look at this. Sabi niya, pinakita niya yung resulta ng butuhan sa Davao. He won on a landslide. Look at this. Even his son, Mayor Basti Duterte, look at this. Yun. Very proud yung foreigner na vlog niya o short video na Duterte has still a very strong influence in the Philippines. Look at this. So, ayun. Salamat, Ma'am Abansenya, sa inyong anong tawag to? Encouraging words na makakawi. Okay, magbasa tayo. Chams Alonso, sana ICC will be gracious enough to send him back. Yan. Bago yung September 23 na trial o hearing, ayun, baka makauwi na. May nabasa akong post, pinsan ko nasa Israel, magpapalitsyon daw siya. Magpapalitsyon baboy siya pag makauwi si Tatay Digong. Ako rin. Hindi lang litsyon baboy, litsyon baka. Pag makauwi. Yes. Tutuparin ko yan, litsyon baka. Magkano man lang isang baka, yung, of course, yung hindi malaking baka, yung maliit pa para mano. Pag makauwi siya, ako, very positive ako makakauwi. Hindi lang kagad-agad. Basta, kailangan lang niyang maging malusog. Kaya importante na manalo si BP Sara sa kanyang impeachment trial para makatakbo siya by 2028 at mananalo. Pag presidente na si BP Sara, yan na, mas malaking chances na makabalik. Although matagal na yan, 2028. Kung may awa ang Diyos, bago September 23, dahil sa magagaling ang kanyang abogado, kung katigan o paboran ng pre-trial judges yung motion, edi makabalik na siya. Goodbye. Itong administrasyon ito, pag makabalik na ko, wala na silang kapag-asang manalo sa eleksyon. Pag pabalikin ng ICC sa Tatay Digong na basihan ay wala ng jurisdiction ng ICC sa kanya. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong sa nangangailangan. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig ng Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan na mo gerog. Salamat. Yan ang gidala ang yang yero. Nagatag-ug sen na maka tukan di nagaulanan. So, salamat. Og karon mo na ni ang balay sa natabangan na mo gero og makita na gid ang kadako sa buslot sa ilang balay. Kaya dako nangadamit si Og karon angkol unsa imong maistorya bahin sa nahatag sa imong nga sin-on nindot na kaayo nakaatop na gyud ka. Unang-una, salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko. Ug sa nag-sponsor niini, dagan salamat. Oo. Lagi. Unang-una, salamat sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko.
Di na gid ko ga ulanan. Mm. Og salamat usab sa nag-sponsor ni ini. Mm. Nakadaga pang tabang na Mm. Hinaut unta nga daghan pangatabang ang maabot kanamo dinhi. Mm. Labi na gid diri sa Sitio Garden. Oo. Sa mga katawhan usab nga naga panood sa video. Daghan salamat sa inyo. Sige, Col. Salamat pod.